Inilatag na ang mga napiling abogadong hahawak sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pangungunahan niya ng isang dayuhan na bihasa sa mga kaso ng crimes against humanity. Mula sa The Hague, Netherlands, narito ang report ni Gretchen Ho. Buo na ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman ang nais nilang manguna sa defense team. Veteranong international lawyer si Kaufman na nakapaghawak na ng high-profile cases ng Crimes Against Humanity. Noong 2018, kliyente niya si dating Congo Vice President Jean-Pierre Bemba na nakulong ng 8 taon habang nililitis at 2 taon para sa kanyang conviction sa ICC. Matapos niyan, naabsuelto ang kaso ni Bemba nang sabihin ng huwes na hindi siya responsable sa mga gawain ng tao niya. Sigurado naman ng bahagi ng defense team si former Executive Secretary Salvador Medialdea. Kasama rin si dating presidential spokesperson Harry Roque na isang ICC-listed counsel at human rights lawyer. At panghuli, si Vice President Sara Duterte mismo. Sa panig ng prosecutors naman, isa sa mga manguna ang British-Pakistani na si Karim Khan. 2021 siya na-appoint bilang chief prosecutor ng ICC at nanguna sa mga investigasyon sa Taliban at Islamic State sa Afghanistan. Laban kay Russian President Vladimir Putin para sa mga krimen sa Ukraine at laban sa Hamas at mga opisyal ng Israel kaugnay ng gulo sa Gaza. Sa September 23 ang susunod na pagdinig ng ICC sa kaso ni Duterte. Ayaw man pangunahan ni Roque ang maaaring strategiya ni Kaufman, nagbigay siya ng pahiwatig sa kanilang posibleng maging aksyon. Malinaw yung proseso sa Article 59 ng International Criminal Court Rome Statute. At malinaw na hindi yan nasunod. So ang mangyayari ngayon ng issue, sapat ba yon para mawala ang jurisdiction na hukuman? Kasi hindi naman nila talagang pwedeng ipilit na naiharap siya sa isang lokal na hukuman. We will take all steps necessary para mapauwi siya sa lalong mabilis na panahon. Sa ngayon, isang beses pa lang nabisita ni VP Sara ang kanyang ama. Ayon kay Roque, pinapauwi na nga ng dating Pangulo si VP Sara sa Pilipinas. Nung time na binisita niya, hapon na, isang meal pa lang ang sinerve sa kanya, hindi masyado nakain ni Presidente ang Dutch food. Pero pinaghandaan na raw siya ng kanin. Pinauuwi siya ng pilit ng tatay niya. Dahil sabi niya, umuwi ka na at magtrabaho ka sa Pilipinas. Pero hindi raw uuwi si VP Sara hanggang walang kaanak na pumalit sa kanya sa the Netherlands. Nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5.